Share ko lang sa inyo guys itong detailed day 1 itinerary plus expenses namin sa Vietnam, and ang first stop nga namin is sa Sapa. 5:05 AM yung flight namin, kaya around 1:30 AM nasa NAIA Terminal 3 na kami. Nagabil nga pala kami ng one check baggage na 20 kilograms, tapos hati na kami doon ni Madam Juliet. 5:30 AM kami nag-take off. By the way guys, may 1 hour time difference pala ang Philippines at Vietnam, so yung 3-hour flight namin, 7:30 AM na kami dumating sa Noi Bai International Airport. Pagkalapag, una namin ginawa ay hanapin yung store kung saan kukunin yung SIM card from Klook. Nasa second floor to, and ayan, sila na rin magkakabit ng SIM sa phone nyo. Tapos jackpot pa kasi may katabing kainan dito na mas mura compared sa mga kainan sa baba. For an airport meal ha, mura na to, kaya dito na kami nag-breakfast. After kumain, pumila kami sa Agribank ATM. Dito kasi yung may pinakamababang transaction fee sa airport. Nag-book pala kami ng sleeper bus to Sapa from Klook at 10:30 AM yung time slot na pinili namin. I'll make a separate vlog for this, pero para sa amin, best option talaga yung sleeper bus if you're heading to Sapa. Comfortable kasi siya and may dalawang stopovers din. So sa first stop, bumili kami ng yogurt drink, tapos 35,000 Vietnamese dong lang siya. Ang sarap niya ha, as in legit yung yogurt taste niya. As in buo. After 6 hours, finally, nasa Sapa na kami. From the bus drop-off, hinatid naman kami ng van papunta sa hotel na mismo. Dito kami nagstay sa Phuong Nam Mountain View Hotel, and we booked it syempre via Klook. 894 pesos lang itong first day room namin. Yes, first day kasi 3 different bookings kami dito. So ayan, ang laki ng room at may access pa dito papunta sa terrace na may mountain view. Ayan. So, syempre, kung gusto niya ring maka-discount, use my Klook code, Wanderista Klook. Tapos, bago lumabas, nag-air sa Flora muna kami para sure na safe yung tiyan namin kasi nga, ayun, magpo-food trip kami. Super lapit nga lang nung hotel sa city center, kaya yung unang destination namin, syempre sa Sun Plaza. Sa gilid niyan, may ihaw-ihaw spot, and ang daming options ha, so dito kami unang kumain. Umorder kami ng mga 6 sticks dyan, at ang sasarap ha, tapos meron niyang dipping sauce na medyo spicy nga lang. Dito rin namin first time na experience kung gaano sila ka-generous sa gulay. Itong veggie na to, medyo maasim-asim, and ang sarap niya ka-partner ng mga grilled meats and sauce. Di lang namin alam kung ano yon, pero nagustuhan namin yan. On the way to Sapa Lake, may nadaanan kaming chestnut cake stall, kaya tinry rin namin yan. Parang hopya yung lasa niya, pero less yung tamis, ganun. Konting lakad nga lang from here, at ito na nga yung Sapa Lake. Man-made pala to, no? At ang ganda ng view dito, guys. Sa may tawid lang, may local eatery kami na nakita na may buncha and bancon. Sweet pala yung sabaw ng buncha and very flavorful yung meat. At yung bancon pala, akala namin may sauce yan, pero sabi nung nagtitinda, doon daw pala sa soup ng buncha siya ididip. Tapos 50,000 dong lang yung buncha, guys. Dalawa na yun ha. Ang mura, diba? Ang last stop naman namin dito sa iconic coffee shop dito sa Vietnam, itong Kong Cafe. Kay Madam Juliet, syempre yung coconut milk with coffee, tapos yung sa akin, coconut milk with green rice. Kaya ang